Ihanahanda ko ang banal mong sagisang, ang sumpa ng karimlan, di magtatagumpay. Walang higit na pag-ibig, o mahal na puso, ang bayang Pilipino, alay sa puso mo. Sa templo, sa lahanan, sambit namin ang iyong ngalan. Maghari kang tunay sa palig hanggang ulo. Maghari kang tunay sa parig hanggang hulo. Heart of Jesus, meek and mild, hear, O hear thy feeble child, when the tempest's most severe. Heart of Jesus, hear. Sweetly will rest on thy sacred heart, never from thee, oh, let us part. Hear then thy loving children's prayer, O heart of Jesus, heart of Jesus, hear. Make me, Jesus, wholly thine. Take this wayward heart of mine, guide me through this
Sacred Heart, never from thee, oh, let us part. Hear then thy loving children's prayer. O heart of Jesus, hear. When I draw my parting breath, when my eyes shall close in death, then, sweet Jesus, be thou near. Heart of Jesus, hear. Sweetly will rest on thy sacred heart, never from thee, oh, let us part. Hear then thy loving children's prayer. O heart of Jesus, hear. O heart of Jesus, hear.
salutaris osia, que celi pandis hostium, bella premunt hostilia, darabur per auxilium, unitrino que Domino, sit sempiterna gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Sacrament most holy, O Sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Buot kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Panginoon na nagbagong anyo ang muling pagbangon natin mula sa pandemyang ito. Patuloy natin ipagdasal ang mga taong nawawalan ng pag-asa upang sila'y maging matatag at malakas sa gitna ng ganitong mga pagsubok. Nawa ang Panginoon na maging liwanag nila at lakas. Pagdasal din natin ang kaligtasan ng sandaigdigan, ng sangkakristyanuhan. Ang pagsuway ang sanhi ng pagkadapa ng ating mga unang mga magulang sa paraiso o halamanan ng Eden. Kalakip ng kahumbugan, ang paglabag sa nakatataas sa kalooban ng Diyos, ang nagpakawala ng kaligtasan ng puso at paglayo sa mga utos ng Diyos. Ipinagpapatuloy natin ang pamanang pag-aalsa ng puso laban sa kapangyarihan ng Diyos. Ipinagbubunyi natin ang kalayaan mula sa lahat ng pagyuko sa sinumang pinuno, nakatatanda o makapangyarihan, at mabathalang mga turo o aral. Hindi tanyag ngayon ang maging masunurin bilang pananaw sa buhay. Subalit hindi tayo makalalapit sa Diyos kundi sa tulong ng pusong bukas sa pagsunod at pagtalima. Ang pagiging masunurin ay kaakit-akit sa Diyos
at siyang nagpapalaya ng daluyong ng mga biyaya. Ang pagkamasunuri ng nag-uugnay sa atin sa Panginoon sa paraang higit pa sa ating inaasahan. Ipinapakita sa atin ni Jesus ang ganap na pagtalima na nagdala ng kaligtasan sa daigdig at lumupig sa dyablo, kasalanan at kamatayan. Ang Espiritu Santo ang nagpapatuloy ngayon ng gawain ng kabanalan sa ating mga pusong nakatuon sa Ama. Si Maria at ang mga banal ang nagsisilbing huwaran sa daan ng pagsasabuhay ng pagkamasunurin sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Dumadalo tayo sa banal na oras upang pagmasdan si Jesus, ang masunuring anak ng Diyos. Ang kaniyang mahal na puso ay nag-uumapaw sa biyayang laan sa mga nagpaparangal sa Ama at sa kaniyang banal na kalooban. Naway matanggap din natin ang ugali ng mapagtalimang anak na si Jesus at gayon din ang ugali ni Maria na tunay na mababang loob na lingkod ng Espiritu Santo. Sa natatanging pamamaraan, atin din pong ialay ang banal na oras na ito para sa intensyong pangkalahatan ni Papa Francisco para sa buwan ng Agosto ngayong taon na may tema, Ebanghelisasyon ang Simbahan. Ipanalangin natin ang simbahan upang matanggap niya ang grasya at lakas ng Espiritu Santo na nakakapagpabago sa pamamagitan ng liwanag ng Ebanghelyo. Papuri at pasasalamat. Purihin natin ang Diyos Ama at Hari ng sangkalupaan at manikluhod sa Kaniya para sa biyaya ng mga pusong nagagalak sumunod at sumuko sa Kaniyang mapagpalang mga kamay. Tugon natin sa bawat pagbubunyi. Narito kami, Panginoon, handang sumunod sa iyong kalooban. Ama, nadarama mo ang pagkasiphayo sa aming mga kasalanan. Subalit mabilis na napapalitan ng awa ang iyong galit. Kung kami ay nangangako ng pagtalima at kababaang loob, sinasamba namin ang banal mong ngalan. Narito kami, Panginoon, handang sumunod sa iyong kalooban. Jesus, matapat na anak, ginawa mong kasalanan ang iyong sarili upang akuin ang aming katayo ang nalayo sa Ama. At dahil dito, nabago ang aming pag-aalsa sa pamimintuho at pagmamahal. Sinasamba namin ang iyong makapangyarihang ngalan. Narito kami, Panginoon, handang sumunod sa iyong kalooban. Espiritu Santo, ikaw lamang ang may kapangyarihang magpanibago ng pusong bato sa pusong laman. Habang dinadala mo kami sa kaganapan ng kaharian, sinasamba namin ang maluwalhati mong pangalan. Narito kami, Panginoon, handang sumunod sa iyong kalooban. Tayo po ay magsitayo para sa panalangin upang tumalima sa Diyos. Manalangin tayo para sa diwang masunurin sa Diyos. Diyos na walang hanggan, bukal ng lahat ng kabutihan. Sa gitna ng ingay at hibo ng mundo, tinais mo pa rin iunat sa amin ang iyong kamay at ibulong sa amin ang nilalaman ng iyong puso. Lubhang marami ang tunggalian ng mga tinig na umaakit sa amin sa pamayanan, sa kalakalan, sa pamilihan ng kaisipan, sa dapat tugunang sitwasyon sa politika at maging pangrelihiyon o pang-espiritual na pagpipilian. Bilang mga tagasunod ni Kristo, Jesus, ibigay mo ang biyayang unti-unting mabuksan ng aming kalooban upang makinig sa iyong salita sa kasulatan, sa tradisyon ng pananampalataya at kabanalan. At sa tinig ng mga pastol na gabay, higit sa lahat, matuklasan nawa naming sundin ka sa mamunting bagay at karaniwang pangyayari, sa payak na gampanin at pang-araw-araw na pagpapasya, tulad din ng sa malalaking pagsubok na lumalantad sa aming buhay.
Habang nakaluhod kami sa pagninilay at pakikipagtagpo sa iyo, hubugin mo ang aming puso, O Panginoon, nang maging tulad ng masunuring puso ni Jesus. Sa pagtulad sa Kanya, mapuno nawa kami ng Espiritu Santo upang ikaw lamang ang hanapin, mahalin at sundan sa lahat ng bagay. Nihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristong anak mo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Halinang ialay sa Panginoon ang mga papuri at pagsamo mula sa mga salmo. Alleluia! Purihin, O mga lingkod ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Luwalhatiin ang pangalan ng Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan, mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, naway purihin ang pangalan ng Panginoon. Dakila ang Panginoon sa lahat ng bansa. Nasa itaas ng langit ang kaniyang luwalhati. Sino ang katulad ng Panginoon nating Diyos, na nakaluklok sa kaitaasan, na nanununghay lamang sa langit at sa lupa? Binubuhat niya mula sa alabokang dukha, mula sa basurahan itinataas niya ang aba, upang paupuin kasama ng mga prinsipe ng kaniyang bayan. Binibigyan niya ng tahanan ang babaeng baog, ang maligayang ina ng maraming anak. Alleluia! Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu Santo. Nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Amen. Mahal kita, O Panginoon, sapagkat dininig mo ang aking pagdaing. Ikiniling niya ang kanyang tainga sa akin nang tawagin ko siya. Nang bidbiran ako ng lubid ng kamatayan, nang mahuli ako sa bitag ng libingan, nang magapi ako ng ligalig at lumbay, sa ngalan ng Panginoon ako tumawag. O Panginoon, iligtas mo ang buhay ko. Mapagbigay at matuwid ang Panginoon, ang ating Diyos ay mahabagin. Tagapaglingap ng taong payak ang Panginoon. Nang ako'y maaba, iniligtas niya ako. Magbalik aking kaluluwa, himlayan mo, pagkat ang Panginooy naging mabuti sa iyo. Pinalaya mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, ang aking mata sa pagluha, ang aking paa sa pagkakatisod. Lalakad ako sa harap ng Panginoon sa lupain ng nabubuhay. Naniniwala pa rin ako kahit na nasabi ko, lubha akong nahihirapan. Nasabi ko noon sa aking pangamba, lahat ng tao'y mapagsinungaling. Paano ko gagantihan ang Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin? Itataas ko ang kalis ng kaligtasan at sa pangalan ng Panginoon ako tatawag. Ang mga panata ko sa Panginooy tutuparin sa harap ng kaniyang buong bayan. Mahalaga sa paningin ng Panginoon
ang kamatayan ng kaniyang mga banal. O Panginoon, ako'y iyong lingkod, ang iyong lingkod na anak ng alipin mong babae. Kinalag mo ang aking mga gapos. Sa iyo ako maghahain ng pasasalamat. Tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Ang mga panata ko sa Panginooy tutuparin sa harap ng kaniyang buong bayan, sa mga liwasan sa bahay ng Panginoon, sa gitna ng iyong lipon, O Jerusalem. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Na para noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Alleluia. Magpuri sa Panginoon kayong mga bansa. Ipagbunyi siya lahat kayong mga bayan. Para sa atin ang kaniyang pag-ibig. Walang hanggan ang katapatan ng Panginoon. Alleluia. Halina't papurihan ng Diyos namang makapangyarihan at ang anak niyang si Jesucristong Panginoon ng tanan. At ang Espiritu Santong nananahan sa ating puso magpakailanman. Amen. Tatayo po ang lahat. Manalangin tayo. Amang lubhang mapagmahal, pinahintulutan mo kaming humarap sa iyo sa araw na ito. Taglay ang mga naisin ng aming mga puso at ang pagsusumamo ng aming mga labi. Nananalig sa iyong pangako na dadalo ka sa kalipunan ng mga tumatawag sa iyo. Hiling namin ang biyaya ng pagkamasunurin sa iyong salita, sa iyong simbahan, at sa mga pangyayari sa araw-araw, kung saan hinahamon mo kaming isabuhay ang pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alleluia, Alleluia. Wikain mo poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Nagpatuloy si Jesus. Ano sa palagay ninyo? May dalawang anak ang isang tao. Lumapit siya sa isa at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon at magtrabaho sa aking ubasan." Sumagot ang anak, "Ayoko." Ngunit pagkatapos ay nagbagong isip siya at pumunta. Pinuntahan din naman ng ama ang pangalawang anak at gayon din ang sinabi. Sumagot naman ang anak, "Opo." Ngunit hindi siya pumunta. At tinanong ni Jesus, "Sino sa dalawang anak ang tumupad sa gusto ng ama?" Sumagot sila, "Ang una." At sinabi ni Jesus,
Talagang sinasabi ko sa inyo, mas nauna sa inyo patungo sa kaharian ng langit ang mga publikano at mga babaeng bayaran. Dumating nga si Juan para ipakita sa inyo ang daan ng kabutihan, ngunit hindi kayo naniwala sa kanya. Samantalang naniwala naman ang mga publikano at mga babaeng bayaran. Nakita ninyo ito at hindi kayo nagsisi o naniwala sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po ang lahat. Anong mga salita sa banal na kasulatan ang nag-aanyaya sa iyong isabuhay ang mga aral ng ating Panginoong Jesucristo? Anong mga turo ng simbahan ang nagiging malaking hamon upang ikaw ay magbago at makiayon sa pag-iisip ng Diyos? May mga aral ba ang pananampalataya na hirap kang tuparin o ilapat sa iyong buhay ngayon? Ano-ano kaya ang mga natatanging pangyayari sa iyong buhay ngayon na nag-uudyok na sumunod sa Panginoon? Paano mo nakikita ang paanyaya ng Diyos na tumangan sa pananalig, tumibay sa pag-asa at lumago sa pag-ibig, lalo na sa mga biglaang pagbabago, mga pagkakamali ng mga pasya, mga hindi inaasahang tagpo, at mga sorpresa ng buhay. Ialay sa Panginoon ang mga larangan ng buhay mo, kung saan pakiwari mo ay nagkakaroon ng alinlangan o pagsalangsang sa aral ng Panginoon o sa turo ng ating pananampalataya. Mahal na puso ni Jesus, kami ay kuping. Akitin ang puso namin,
ng grasya mo'y kamting. O Kristo'y dinggin, aming panalangin. Laging angkinin ang puso namin. Banal na templo tahanan, dito'y kalangitan. Aliw namit kayamanan, ang tangi mong laam. O Kristo'y dinggin, aming panalangin. Laging angkinin ang puso namin. Mga puso'y ipininid, alalay said, ang sala ng tao'y hatid, sugat sa iyong gilid. O Kristo'y dinggin, aming panalangin. Laging angkinin ang puso namin. Magsitayo tayo upang hingin sa mahal na puso ni Jesus na akayin tayo sa landas ng kababaan, pagtalima at pagsang-ayon sa Ama, upang tayo ay maging mga sisidlang nagtataglay ng Kanyang Espiritu, na siya namang pumupuspos sa ating buhay ng kapayapaan. Sa bawat pagluhog, ating sambitin. Panginoon, gawin mo kaming mga masunurin mong anak. Sa pagtupad sa iyong mga kautusan, Panginoon, gawin mo kaming mga masunurin mong mga anak. sa pagsasabuhay ng iyong salita, Panginoon, gawin mo kaming mga masunurin mong mga anak. sa pagsunod sa iyong liwanag, Panginoon, gawin mo kaming mga masunurin mong mga anak. sa pagtalima sa tawag ng budhi, Panginoon, gawin mo kaming mga masunurin mong anak. sa mga bagay na may kinalaman sa pamilya, Panginoon, gawin mo kaming mga masunurin mong mga anak. sa paraan ng pakikipag-ugnayan, Panginoon, gawin mo kaming mga masunurin mong mga anak. sa pamimili ng tamang estilo ng buhay, Panginoon, gawin mo kaming mga masunurin mong mga anak. sa pagtugon sa bokasyon, Panginoon, gawin mo kaming mga masunurin mong mga anak. sa paggamit ng kakayahan at yaman, Panginoon, gawin mo kaming mga masunurin mong mga anak. sa pagkilati sa aral ng simbahan, Panginoon, gawin mo kaming mga masunurin mong mga anak. sa pakikiisa sa mga namumuno sa simbahan, Panginoon, gawin mo kaming mga masunurin mong mga anak. sa pakikisama sa mga pinuno ng pamahalaan, Panginoon, gawin mo kaming mga masunurin mong mga anak. sa pakikitungo sa mga taong mahirap kausap, Panginoon, gawin mo kaming mga masunurin mong mga anak. sa pagpapatakbo ng kabuhayan at negosyo, Panginoon, gawin mo kaming mga masunurin mong mga anak. sa pagharap sa mga balakid at hamon ng buhay, Panginoon, gawin mo kaming mga masunurin mong mga sa anak. pagtanggap sa karamdaman at kahinaan, Panginoon, gawin mo kaming mga masunurin mong mga anak. sa pagtayo tuwing madarapa sa buhay, Panginoon, gawin mo kaming mga masunurin mong mga anak. sa ilang sandali ng katahimikan, atin po ngayong idulog sa maawaing puso ni Jesus
ang mga pagpapala at biyayang ating ninanais makamit. Ating dasalin ang panalangin itinuro ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Iadiya mo kami sa lahat ng masama. Amen. O mahal na puso ni Jesus, batid naming isang bagay lamang ang imposible sa iyo. At iyan ay ang maubusan ng awa para sa mga naghihirap at nangangailangan. Maawa ka sa aming abang mga makasalanan at pagkalooban kami ng biyayang aming hinihiling sa iyo sa pamamagitan ng kalinisan-isang puso ng iyong inang si Maria, na siyang ina rin namin sa larangan ng biyaya. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum novo cedat ritui prestet pides supplementum sensuum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abut roque et comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem di cielo pretisis Dieis, omne delectum se habentem, oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones se memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis sui sacra mysteria venerari, ot redemptionis et fructum et novicio ditersensiamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Pagpupuri, purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang santong ngalan. Purihin ang kaniyang santong ngalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus, Purihin ang ngalan ni Jesus. purihin ang kanyang kamahal-mahalang puso, Purihin ang kaniyang kamahal-mahalang puso. purihin ang kanyang kabanal-banalang dugo, Purihin ang kaniyang kabanal-banalang dugo. purihin si Jesucristo sa sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa Santissimo Sacramento sa altar. Purihin ang Diyos Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Diyos Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos sa si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos sa si Maria Santissima. Purihin ang maluwalhating pag-akyat sa langit kay Maria. Purihin ang maluwalhating pag-aakyat sa langit kay Maria. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose na kanyang kalinis-lisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-sinisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga santo. Sa Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving, the every moment thine, the every moment thine. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving, the every moment thine, the every moment thine. Magandang umaga po sa inyong lahat. Malugod po namin kayong binabati sa pagdiriwang na ito ng Eucharistia. Samahan natin at alalahanin kaisa ng kanilang mga nagmamahal na pamilya, ang mga yumao na sina Edgardo Nucom, Reverend Father Francisco Algas Jr., Reverend Father Angelito Parulan, Sister Nena Caceres, at Marina Ferrer Reyes. Magsitayo po ang lahat. Buklod ng pag-ibig tayo ay sumamba sa pagkakaisa, purihin siya nga ba? Purihin, purihin at ating sambahin ang Diyos ng pag-ibig nagmamahal sa atin. Buklod ng pag-ibig tayo ay sumamba sa pagkakaisa, purihin siya nga ba? Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sama-sama nating pagsisihan ang ating mga nagawang mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayanan ay iyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihayag mong kami lubos na kinukop bilang mga anak. Ngayon kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal. Kami naway pagindapating maging tagapagmanang kanyang katambal sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kaniyang kasuotan at parang lantay na lana ang kaniyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa sa milyong-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa, at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin, at hindi mawawasak ang kaniyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap, na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Iyaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag iyong kaniyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kaniyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, ay mananatili. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat
nakatha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kalwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak, siyang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pagukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyong hanggang sa mamamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagay maglalagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililimas sila ng isang alapaap at mula sa rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit ay tinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyo sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo po ang lahat. Magandang umaga po. Alam nyo, napakaraming binago sa buhay nating tao, sa buong mundo, ang pandemyang ito. Nabago ang sistema. Nabago ang ating pakiramdam. At hanggang sa kasalukuyan ay talagang hindi pa natin maintindihan kung kailan pa ito magwawakas. At bagamat narito na tayo sa loob ng sitwasyon na tulad nito, ang isang pinananaligan na lamang natin ay ang makinig sa ating Diyos. Alam nyo, maraming ikangay nabago sa ating pisikal na pangangatawan, nabago habang tayo tumatanda, nagbabago ang lahat. Nababago ang ating pakiwari, no? At meron tayong kanya-kanyang pinananaligan sa ating mga pansariling buhay. At yan ay unique sa ating pagiging tao at pagiging mananampalataya. Iba-iba ang ating impresyon, iba-iba ang ating pagtanaw, iba-iba ang ating panlasa. Subalit, iisa lamang ang ating
pinananaligan at ating ginagawang sentro sa ating buhay, na kung wala ang Panginoon, walang saysay ang lahat ng ito. Kaya nga ba itong pagbabagong anyo ng Panginoon na nasaksiyan ng kanyang mga alagad ay isang pagpapakita na matapos ang ating mga pagtitiis, pag-aalay ng sakripisyo, ay mayroong kakamting biyaya, may kakamting kaligayahan, may kakamting kaliwanagan sa bandang huli. Kaya nga magsikap lamang tayo sa ngayon. Pagtiisan muna natin. Huwag tayong maiinip. Hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Hawak ng Diyos ang ating buhay. Kaya huwag tayong mag-alaala. Ang ating gawin ngayon ay patuloy tayo sa ating ginagawang mga paglapit, pagpananalangin sa ating Panginoon. At lahat ay kanyang ipagkakaloob sa atin. Walang hindi. Kung tayo ay tunay at wagas ang ating pananampalataya, malalampasan din natin ang lahat ng ito. Kaya umasa tayo at sa bandang huli, matitikman din natin ang ating ang resulta, ang dulot ng mga pagtitiis na ito. Kaya nga tiis-tiis lamang ngayon. At tayo pagka nakaraan na ito, ay matitikman natin ang lubusang kaligayahan at pagpapala ng ating Diyos. At huwag nating panaligan na yung sinasabi ni Pedro na dumito na tayo, hindi, kundi nangangahulugan lamang na kailangan tayong magtrabaho. Ibigay natin ang ating mga pagtulong sa ating kapwa o anuman ang ating magagawang tulong. Maliit man ito, ay malaking tulong para sa ating kapwa. Materially naman o spiritual man, ay marami tayong magagawa na tulong. Kaya wag nating isipin na dito na lang, wag na tayo magpakahirap pa. Total, mararamdaman at makakabit naman natin ang kaligayahan sa huli. Huwag na lang tayo magtrabaho, pero hindi. Ang sabi ng ama doon mula ron sa alapaap, pakinggan nyo anya ang aking anak. Siya ang inyong pakinggan. So pakinggan natin ang Diyos kung ano ang kanyang iniuutos sa atin, kung ano ang kanyang nilalayon para sa atin. Kaya makinig lamang tayo at gawin kung ano ang pinag-uutos ng ating Panginoon sa ikabubuti ng ating sarili at sa ikabubuti nating lahat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa pagbabagong anyo, inihayag ng Ama ang kalwalatian ng kanyang anak. Hindi natin nakikita ngayon ang kanyang kalwalatian sumalit sa ating paghihintay sa kaharian. Manalangin tayo sa Ama sa ngalan niya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng simbahan, naway magningning ang kalwalatian ni Kristo habang tapat tayong nakikinig sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa naway maakay ng minamahal na anak sa mga landas ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway lumago sa biyaya at sa gayoy mamasdan ng iba ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nagdurusa naway makita ang kanilang hinaharap na nagbabagong anyong manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magkaroon ng bagong anyo at makatulad ng nilulhating katawan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Panginoon Diyos, nakamamanghang narito kami. Tanggapin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito. Natitipon upang marinig ang iyong mga salita at mag-alay ng sakripisyo ng iyong anak na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain, nagbibigay ng buhay mo. At alat na nagmula sa isang tangkay na ubas, Inumi, nagbibigay lakas. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal. Ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparam nawa sa sinag niyang maningning. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ipinakita niya siyang maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ng katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito ipinawi niya ang pangamba't takot ng mga alagad na magaganap sa krus. Dito inilahad niya sa kanyang sambayanan na magliliwanag ang tanang kanyang pinangunguluhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Luluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ngayon simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Sofronio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tatayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Luluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay salawang magpagana, palago at magpabago sa amin. Sa ikapagiging kalarawan ng niloob mong magpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kaniyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Magandang umaga po at laging mag-ingat.